181 pieces of evidence ang hawak ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero minaliit yan ng kanyang anak na si VP Sara Duterte. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Hiniling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga taga-suporta nito na huwag makialam sa kaso niya sa International Criminal Court. Ayon ito kay Vice President Sara Duterte. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Pwede raw magpahayag ng damdamin, pero wag na raw sana pakialaman ang nilalaman ng kaso, lalo na kung tungkol sa mga naghain ng reklamo laban sa dating Pangulo sa ICC. Nahaharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Sabi ng human rights groups, nasa 30,000 ang mga napaslang. Buwelta ni VP Sara, paano raw masasabing systematic ang pagpatay kung wala namang mga pangalan ng biktima? Una nang naghain ng ICC prosecutor ng 181 pieces of evidence laban sa dating Pangulo noong March 24 bilang bahagi ng pre-trial phase ng kaso ng dating Pangulo. Ani VP Sara, 43 counts of murder lang daw ang nakasaad at hindi nga raw umabot sa 50 ang mga hinaing ebidensya. Matapang pa ang naging banat ng bise. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Hindi naman ito pinalampas ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Hamon niya, dumulog si VP Sara sa ICC at doon magpaliwanag at tignan daw kung pakikinggan siya ng International Tribunal. Ang 181 pieces of information ay hindi pangalan ng mga biktima ng kampanya kontra droga. Nilalaman nito ang mga witness statement, mga record at dokumentong kailangan sa pagpapatunay ng sistemang ginamit. Sa kasong Crimes Against Humanity, hindi kailangang pangalanan ng bawat biktima. Ang patunay ay nasa kung paano sinagawa ang mga pagpatay, sino ang umikot sa operasyon at paano ito inulit at ipinatupad bilang sistema. And so now it's more than a question of numbers, because when we look at numbers, it feels as if you devalue the humans whose lives have been lost or dehumanized. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.